Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. At ang ating pagkikwentuhan ngayon mga kabunyog, latest na balita, mainit-init pa. Mainit-init pa. Sinuspende ni Marcos Jr. ang implementasyon ng Maharlika Fund. O yan. Ito na kasi yung sinasabi natin noon pa. Mga kabunyog, ito na yung sinasabi natin noon pa. Huwag madaliin. Ba't kasi masyadong minamadali? Ano bang nandyan sa Maharlika Investment Fund na yan at masyado nilang minamadali? O ngayon, anong nangyayari? Ang daming pang kulang. Ang daming kailangan pang ayusin. O ngayon, i-implement na daw, sabi ni Jokno. Bago daw matapos ang taon, implemented na yan. Buo na yung Maharlika Investment Fund Corporation. Pero naglabas ng memorandum ang Office of the President. May pitsang October 12. Ang order ng Presidente, wag munang ituloy. Wag munang ituloy ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund Corporation. Bakit daw? Kailangan daw munang further review. Ganyan yung pagkakabalita sa ito mga kabunyog, para hindi tayo mapagsabihan. Yan, yan. Ito yung balita. Ito yung dahilan. Bakit kailangan daw? Ito, mga kabunyog. Ito yung reason. Marcos suspends Maharlika Fund implementation. Says it needs further review. Kailan ba to? October 18, 9:08 a.m. Mainit-init pang balita. Ano nang masasabi dyan ng mga DDS at mga makamarcos? Ito na yung matagal na nating sinasabi kasi. Noon pa nang tinatalakay pa lang yan sa Kamara at sa Senado, huwag madaliin. Huwag madaliin. Ngayon, ano nang nangyayari? May order na ngayon si Marcos. I-suspend muna ang implementation. Nung nakaraang araw, mga kabunyog, diniscuss ko rin to. Sa mga regular na sumusubaybay sa akin, maalala nyo, diniscuss ko rin to nung nakaraang araw. Ano ba yung topic ko nung nakaraang araw? Yung Land Bank of the Philippines at saka Development Bank ay nakikiusap sa Bangko Sentral, wag muna silang istriktuhan sa regulatory requirements ng Bangko Sentral. Dahil yung perang 50 billion ng Land Bank at yung 25 billion ng DBP ay kinontribute na ipadala na nila sa Maharlika. Ngayon may problema sila internally. Lalabag sila sa regulatory requirements ng Bangko Sentral. Papaliwanag ko yan mamaya. Kaya sabi ng Land Bank at saka DBP, pwede ba wag muna kaming istriktuhan ng Bangko Sentral? Yun. Kaya ang tawag doon regulatory relief. Yun, regulatory relief. Yun, nakaraang linggo yan. Sabi ng ng DBP at saka ng Land Bank, humihingi muna kami ng regulatory relief sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos ngayon, ito na, October 12 na memorandum ni Marcos Jr., kinumpirma ng Executive Secretary ni Lucas Bersamin na pinapasuspindi muna ni Marcos Jr. ang implementasyon ng Maharlika Fund. Ito na kasi. Ito na kasi yung problema. Naniniwala na kayo mga maka-DDS at mga DDS at mga makamarcos. Di ba? Tama tayo. Noon pa natin to, inaaraw-araw natin yung tungkol sa Maharlika Fund na yan noon Sabi natin, wag madaliin. Pag-aralan talaga ng maigi. So ngayon, anong order ni Marcos? Kailangan daw muna ng further review. Noon kasi hindi nyo muna yan inaral ng todo Unang-una, sinabi na natin noon, magkakaproblema ang Development Bank of the Philippines at ang Land Bank. Ay mas malala, nung unang ang pinupose yan, ang pondo ng Maharlika kukunin sa SSS at GSIS. Buti na lang hindi tinuloy yun. Kasi talagang aalma yung mga
mga miyembro ng Social Security System at Government Service Insurance System. Mabuti inalis yung GSIS at SSS doon. Kaya lang, ang inobliga naman na mag-contribute mandatory ng seed capitalization ay yung Land Bank, 50 billion, at yung Development Bank naman, 25 billion. Ang ginawa ng Land Bank at ng DBP, nagkaagad-agad, nagpadala na. Transfer na yung pondo. Pinadala na. So yung galing sa Land Bank, yung 50 billion, at saka sa DBP, 25 billion. So ngayon, anong naging problema? Ang bawat malalaking bangko, government-owned man yan o private, may required silang intact na capitalization. Ibig sabihin, liquid cash. Hindi pwedeng assets lang. Liquid cash. Parang 10 o 20% yan. Yung capitalization mo, yung declared capitalization mo, dapat hindi pwedeng lahat yan na in form of mga assets lang. Hindi. Dapat mayroon kang liquid cash. Liquid. Talagang nandyan. Nasa vault ng bangko. Kasi kung magwi-withdraw ang mga depositors mo, dapat mayroon ka talagang perang ganun eh. Laging nandyan yan. Pangalawa, para pag may maglo-loan sa'yo, mangungutang, mayroon kang maipapautang. Ang bumubuhay sa bangko, utang eh. Kaya dapat, ang regulatory requirements yata, nabasa ko 10%. Pero sabi nung iba, may nag-comment siya, hindi attorney, 20%. Ang ibig sabihin yan, halimbawa ang declared capitalization mo ay 100 billion, dapat lagi kang mayroon dyan na 10 billion o 20 billion. Hindi mo yan inaalis. Ang problema ngayon, binawasan ng pera ang Land Bank kasi 50 billion transfer na ngayon doon sa Maharlika. Yung DBP din, 25 billion. Kumunti ngayon yung capitalization niya. Sabi ng hindi daw pwedeng i-declare na capitalization yung transfer mo sa Maharlika. Hindi daw yun pwedeng i-reflect na capitalization. So sabi ng Land Bank sa kanang DBP, magkukulang kami. Magkukulang kami ng pondo. Hindi kami makakasatisfy doon sa regulatory requirement ng Bangko Sentral. Kaya sabi ng Land Bank, humihingi kami ng regulatory relief. Ano muna kami? Huwag muna kaming istriktuhan dyan. Yan na ang problema. Yan na ang problema. Ay, sos mga kabunyog. Tapos, ang Bangko Sentral, kapag nagka-problema ang Land Bank at saka DBP, kailangan saluhin yan ng Bangko Sentral para hindi makakreate ng shock sa financial market natin o sa financial system natin, sa banking system. Kailangan saluhin yan ng Bangko Sentral. Ang problema, paano sasaluhin yan ng Bangko Sentral? Yung Bangko Sentral din, required din na mag-contribute ng dividends. Yung Bangko Sentral, wala rin siya sa posisyon para saluhin. Halimbawa, kung maproblema yung Land Bank at DBP, kasi siya rin mismo, problemado rin, pinag-contribute din siya sa Maharlika Investment Fund. Yan ang mga nagiging problema ngayon. At mayroon nakarating sa atin, mayroon pinorward sa akin, attorney, ang totoong dahilan ganito. Nakalagay daw sa implementing rules and regulations, may advisory body na create. Yung advisory body, yan ang magre-recommend sa presidente ng mga pagpipilian niya na maging mga officials at board directors ng Maharlika. Ibig sabihin, ang presidente pipili doon sa submitted ng advisory body. Ang problema, paano kung ang presidente walang nagustuhan doon sa advisory body? O walang nakalagay na mechanism doon? Walang nakalagay na mechanism doon. Kasi, halimbawa sa Pilipinas kasi yung sa justices ng Korte Suprema, kahit justices ng Court of Appeals, ang presidente pipili siya sa shortlist. Halimbawa, 5 ang nominees, ang nominated na papalit doon sa posisyon na nabakante ng isang justice ng Korte Suprema. Mayroong 5 yan, pipili doon ang presidente. Pero ito, iba to, Maharlika to eh. Paano kung yung sinubmit ng advisory body na list na pipilian ng presidente ay walang nagugustuhan ng presidente doon? Ibabalik niya ba yun? Yun, hindi malinaw yun. Hindi malinaw. Kaya ang sabi,
Pag-aralan daw muna. Pag-aralan, further review. Oh. Kaya yung balita mga kabunyog, tulad ng nasabi ko kanina, ganito yung pagkakabalita oh. Ganito yung pagkakabalita. Marcos suspends Maharlika Fund implementations. Says it needs further review. O kita nyo na. Ngayon ninyo i-review. Ngayon ninyo i-review ang Maharlika. Ha? Dapat noon pa. Nung panahong pinag-uusapan pa lang yan, nung pinag-uusapan pa lang yan, dapat ni-review na ng todo yan noon. Pinag-aralan na ng todo ng Kongreso. O, ang problema kasi, di ba, anong ginawa ni Marcos noon? Sinertifyan niya, urgent. Sinertifyan niya yan ng urgent eh. O, dahil sinertifyan ni Marcos ng urgent, minadali ngayon ng Kamara at ng Senado. O ngayon, ano nang nangyayari? Problemado. Problemado ang implementation. Umaalma ang Development Bank of the Philippines at ang Land Bank. Humihingi sila ng regulatory relief. Kasi nga, hindi na sila makakasunod sa requirements ng Bangko Sentral. Yung laging mayroon kang capitalization na intact. Certain percentage, 10% ba to 20%? Oh, ay ang problema, kinuha mo na yung kapital mo, pinadala mo na sa bangko sa Maharlika. O di sabi ng Land Bank, kulang na kami ng capitalization. Sabi naman ng DBP, kami kulang na din. Eh sabi ng Bangko Sentral, walang exempted diyan. Dapat ang bangko, lalo't malalaking bangko, government-owned man o private, laging may required na capitalization na nandyan. 10 to 20% yata ng capitalization, intact yan. Liquid cash. Hindi pwedeng in form of assets. Ang sabi ng Land Bank at DBP, pwede bang i-reflect namin na capitalization? Yung pinadala namin sa Maharlika? Sabi ng Bangko Sentral, hindi na, kasi linabas nyo na yun. Oh, hindi na, linabas nyo na yun. Oh, di sabi ng Land Bank, ay problema yan. Hindi kami makakasunod sa regulatory requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So humihingi sila ng regulatory relief. So ang daming problema, no? Ang daming problema nitong Maharlika na to. Binadali kasing masyado. Ayan na. So October 12, napilitan si Marcos mag-issue ng memorandum. Yung Bureau, yung National Treasurer daw, National Treasurer, Secretary of Finance yata, basta yung yung mga ahensya na involved diyan sa Maharlika, yung presidente ng Land Bank, presidente ng DBP, presidente ng Bangko Sentral, at saka yung National Treasurer, mag-usap-usap muna para i-review daw ang Maharlika, yung implementing rules and regulations. Kasi natapos na eh. Nayari na draft na yung implementing rules and regulations. Tapos na. I-implement na lang. Ang problema, may nakitang mga problema ang Malacanang. So sabi, pag-aralan muna yan, huwag munang madaliin. O, ngayon niya sasabihin, huwag madaliin. Noong pinag-uusapan yan sa Kamara at sa Senado, sabi niya madaliin. Di ba mga kabunyog? Yan eh. Yan na ang problema ng nangyayari sa ating bansa. Okay. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Yan. Okay po. Pakishare po nito mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.